po sa pagpatuloy sa ating pag-aawitan, na ating awitin ng I Shall See the King. Sa may bilang 426. Para po sa ating opening song, ating awitin ng "'Tis the Blessed Hour of Prayer." Sa may bilang 501. Tayo po lahat ay magsipagtayo. Tis the blessed hour of prayer, when our hearts slowly bend, and we gather to Jesus, our Savior and friend. If we come to Him
Tayo po ay lumuhod sa atin pong panalangin. Mahabagin po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamay-ari ng sanlibutang ito, ganun din po sa aming mga buhay, na ang iyong tahanan ay nasa langit ng mga langit. Patuloy ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan o Diyos, sa iyo pong walang hanggang patnubay, gabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa kalahatian ng isang linggo ng amin pong paggawa, sa lahat po ng aming gawain, kami po o Diyos ay inyong iningatan at muling pinagpala. Amang banal sa gabi pong ito, patuloy po naming hinihiling sa inyo na kami po ay lubos na nagpapasalamat din sa lumipas na taon na sa kabila nito, Panginoon, ang maraming pagsubok sa buhay. Sa kabila ng aming pananampalataya ay nanagumpay kami at ngayon ay humaharap kami sa bagong panahon na ito, na bagong taon, Panginoon. Patuloy nawa na maranasan po namin ang iyo pong presensya, ang gabay ng patnubay ng banal na Espiritu at mga piling anghel ang aming pong makakasama, at kami ay iyo pong pagtibayin sa aming pananampalataya bawat isa sa amin. Sa gabi pong ito, Panginoon, narito po ang iyong lingkod na gagamitin na magsasalita sa kabila ng iyong mga banal na salita ng katotohanan. Ikubli mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, na ang kanyang sasalitain ay naayon sa iyong banal na kalooban, at ikaw po ang magsalita para sa amin. Manumutawi nawa sa kanyang mga labi ang iyo pong mga salitang ito na magpapatibay sa aming pananampalataya. Amang banal, sa gabi pong ito, itinatagubilin ko po sa inyo ang aming mga kapatid na hindi namin kasama sa pagsamba. Sila po ay inyong ingatan, gabayan, na ilayo sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman at kapahamakan. Ganon din ang aking anak na si Benji. Sa araw ng bukas, o Diyos, sa kanyang pagbiyahe pauwi ng Perto, siya po, o Diyos, ay iyong ingatan. Patuloy nawa namin, Panginoon, na maranasan sa gabing ito ang mga pagpapala ng iyong mga salita. Ang lahat pong ito ay aking hinihiling, na kami po yung linisin sa lahat po ng aming pagkakasala at mga pagkukulang. Ito po ay aking ipinapasakop sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Happy midweek po sa lahat, mga kapatid. At isang magandang gabi. Ate muli pong bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon sapagkat tayo buhay pa ngayon. Isang bagay na gift ng Panginoon sa atin. Yung buhay na ating na darama araw-araw bago tayo napapagod, ito po ating pasalamatan sa Kanya. Ang ating pong worship ngayong gabi ay pinangunahan tayo ni Sister Mascardo sa pagpaawit at biyuksan po sa panalangin ni Brother Salazar, kanyang panalangin. Ang magbibigay po ng mensahe bago yung ating speaker na ito po bisita. Alam ko, parang pailan simba na rin dito niya eh. Second time, third time, parang ganun. Si Brother Ray Aranis. Pero bago po yun, tayo muna pupunta sa ating prayer request. At aawit po na pala si Brother Mascardo. Special number na ibibigay. So, akin po kayong gagawin dalawang grupo na lang, mga kapatid. Tapos, kayo na po yung sa inyong grupo, pwede bumaba na kayong dalawa sa baba para makasama kayo sa pag-pray doon. Dalawang grupo po, kukuha kayo ng pwede maglilid kung ano yung ipapanalangin. Para sa inyong magagaling lahat, pwede pong bumaba na kayo sa akin, sir. Yan. Dalawang grupo po, pwede natin hatiin, 2 groups. Usap na lang kayo doon kung anong papag-pray. Kung gusto nyo dalawang mananalangin, pwede. Kung gusto mo isahan, pwede rin. Kung ano yung magandang gawin para sa ating prayer request ngayong gabi. Atin pong ibahin naman ang pamamaraan ng ating prayer request. Bakit pwede yung sumama ka doon sa kabila? Total, kunti ka dyan eh. Doon na magkatihati sa kabilang ko na eh. Bangko. Ay, pwede rin kayo dyan. Kung kulang, sige, magdagdag na lang kayo. Yan, mag-circle po kayo bawat grupo para pag-usapan nyo yung anong i-request nyo sa panalangin. Brother Salazar, pangunahan mo dyan. Brother Mascardo, diyan ka sa kabila.
pag-usapan niyo po kung ano yung ipapanalangin niyo. Tapos kayo na po yung bahala kung gusto dalawang mananalangin o isa lang.
I live like this. Magatindog ang tanan, magpaabot sa manlo, simbahon tang atong manluluwas, gihatagan sa grasya, diha sa pagtuo, luwason kita ni Kristo. Magkita ta sa langit, magkukanay kita, tagpo ako sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsoon ko mo adto ta. Pasanon tang tanan, Panguluhan ni Jesus, batukan tang salamo daog kita. Langit ang tumong pagluwas sa katawhan, tanan magampo nga malangit. Magkita ta sa langit, magkupkanay kita, tagpo ako sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsoon ko mo adto ta. Magkita ta sa langit, magkuptanay kita, tagpo ako sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsoon ko mo adto ta. Mga igsoon ko adto ta, igsoon ko mo adto ta. Magandang gabi mga kapatid. Happy New Year. Purihin ang Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin ay binigyan pa rin niya ng karapatan. Na tayo'y muling, ang kanyang bayan ay muling magkakasama sa pagdiriwang ng bagong taon at bagong pagpapasya ng bawat panukala ng ang kanyang bayan. Amen mga kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat sa mga pagkakataong ito ay hindi sadya na ang inyong lingkod ay naparito upang ito ang kauna-unahan kong pag-akyat o pagtayo sa banal na dako ng Panginoon sa kanyang bahay dalanginan, na ito ang dahilan na nandito ako ngayon. Kundi isang pamamaraan na ang Diyos ay gumamit, kanyang ibinigay ang tamang panahon na akin din namang masalamuha ang aking mga kapatid na sa tagal ng mga panahon hindi po kami nagkita. Amen, mga kapatid, So, napagkabuti ang Diyos nga nagkataon pa nga magbagong taon ay muli kaming
nagkaroon ng banding ng mga magkapatid, bagaman sa iba't ibang lugar kami sa sulok ng Pilipinas, ay kami ay pinagtagpo-tagpo, no? Dito sa dakong ito. At hindi lang sa kapatid ng laman na ako ay binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon, kundi pati sa kapatid sa Espiritu. Amen, mga kapatid. Mayroon pong ideya ang Panginoon sa maraming paraan nga kung bakit ang kanyang bayan ay mayroong tamang panahon na kanyang ibibigay sa anumang kaparaanan niya. Ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng encouragement or di kaya'y ito'y kanyang gagamitin na magiging isang hamon sa patuloy na paglilingkod. Ang bagong taon, mga kapatid, ay lagi natin itong nararanasan. Maraming bisis, madalas ito ay akin pong dinadala ng mga mensahe sa bawat iglesia kung saan ako naman ay napaparoon. No? Bilang manggagawa as a literature evangelist or as a Bible instructor, magtuturo sa pamamagitan ng kanyang ibanghilyo. Pagdating ng ganitong pagkakataon, mga kapatid, na bagong taon, ang bawat mananampalataya mayroon kaagad na mga ninanais. Ano? Itatanong man natin sa ating sarili o hindi, mayroon talaga tayong mga ninanais na sa ating buhay, ano yung hindi magandang karanasan sa ating mga nakaraan, na ito'y hindi na natin uli mararanasan sa sunod na mga pagkakataon. Ito po ang isa sa atin pong ayaw na uling mararanasan yung itong, lalo na kung dumaan na ang napatayo'y napaluha dahil sa may mga suliranin. Pero ito ay mga pagnanais lamang bilang sa ating buhay, bilang laman. Pero kung ang Diyos ay siyang magbibigay ng mga pamamaraan, hindi po natin pwedeng tanggihan kung ano po yung nais ng Diyos sa ating buhay, maging ito man ay masama, ikakasama, o maging ito man ay ikabubuti, ang Diyos ay siyang ating tinitiwalaan sapagkat ang lahat ng bagay, ang sabi niya, ako ay Diyos na kumikilala sa mabuti at sa masasama, nagbigay ng pagpapala sa mga matuwid at sa hindi mga matuwid. Sa punto pong ito, mga kapatid, nais ko pong dalahin sa inyo ang isang kataga. Itong tinatawag na bago. Yung bago, kailan lamang ito muling mabanggit sa isang tao sa kanyang personal na buhay? Ano lamang na pagkakataon nga pwedeng ma-i-apply ang katagang ito sa bawat isa sa personal na buhay? Para sa akin, mga kapatid, kung ako po, ibalik ninyo sa akin ang tanong na ito, mararanasan ng isang tao kung na-feel niya ang kanyang sarili na mayroong Diyos. Mayroon nagtubos sa Kanya. Mayroong nagligtas sa Kanya. Doon lamang ito, aking nararanasan na kung wala ang Panginoon sa buhay ko, hindi ako mabago. Aking dalhin ang isang talata sa 2 Corinthians 5:17. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo sa katagang ito tungkol sa buhay ng bawat isa, bawat tao na mayroon pong pagkakakilala sa kanyang sarili kung siya ba ay nasa katuwiran o kung siya ba ay nasa lihis na landas ang kanyang buhay.
So, sinasabi niya dito, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ito ba'y tumutukoy pagsabing things? Ito bang tungkol sa sa bagong ito na likas? Tumutukoy ba ito sa mga bagay nga pangkaraniwan nga kaygaya ng mga bagay na walang damdamin? Ito ay sinabi ni Apostol Pablo para doon sa mga tao na mayroong tunay na pagkakakilala sa kanyang sarili na tayo ay hindi nabubuhay kung sa sarili lang natin, kundi tayo nabubuhay at nababago sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ko kanina ay ang kataga na ating bigyan ng focus ngayon ay bago. Pagbabago or bago. Ang inyong pong lingkod mga kapatid, bago nagiging isang mangangaral from simula noong 1993. Kung anong buhay ni Pedro, yun ang buhay ng inyong lingkod. Noong si Pedro ay hindi nahihikayat nga magiging isang alagad ng Panginoon, ano ang tawag sa taong ito? Anak ng kulog. Bakit? Anong mayroon ang karakter ni Pedro? Sapagkat siya ay mapusok. Hindi marunong magpapakumbaba. Wala sa kanya ang buhay na nakikilala si Kristo. Ito po ang buhay ng inyong lingkod mga kapatid. Hindi lang ninyo nakikita ang mukha ko nga ito ay tagtad sa mga piklat. Hindi lang ninyo nakikita ito. Para lang, parang wala lang. Kasi ayaw ko rin mahahalata talaga ng gano'n na lamang talaga ang aking pong magiging hitsura. Pero mga kapatid, ayaw ko man o sa gusto ko man ang gulo, nariyan sa harapan ko, laging nakalaan sa anumang araw. Kaya sabi ko, kung ang anuman bagay, anumang mga tao na o anong mga bagay na kayang mapapatakbo, sa mga panahong yun mga kapatid, ako hindi kayang mapapatakbo. Kasi yung prinsipyo ng isang tao nga hindi kailanman nabago, nandoon ang puso niya ay kailanman hindi matuturingang ito'y may pag-ibig. Ang gusto na lang away. Hanggang sa diyan ako sa Manila na ako'y nagiging isang gitarista ng mga drug lord, ng mga poser, ako'y isang singer ng mga... Ang buhay na hindi mananampalataya mga kapatid, aking nasasabi ang lahat na ito ay totaling zero ang buhay ng isang tao, si Kristo. Wala ni isang katiting nga masumpungan sa hibla ng selula sa buong katawan ang Kristo, ang Diyos na siyang lumalang sa Kanya. Wala ni kahit isa man lamang na porsentong nakikilala ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, ano lamang ang laging nasa isip ko? Yung pakipagbanding doon sa mga tao nga nagbibigay sa akin at nagsusustinto sa aking pangangailangan, at ako'y umaasa at dumadalangin nga sila'y makakakuha ng malaking pira sa pang-hold up para lang ako'y malaki ang share. Malaking bahagi sa akin pagdating ng gabi na kami ay magkakasama-sama.
Masalimuot ang aking buhay sa mga panahong yun. Hindi pa ninyo, marami sa mga kapatiran natin dito sa ilang mga iglesyang nakatunay nga nakakakilala sa akin, pero yung totoong background ng aking buhay sa mga kapatid ko, ako ang pinakamalaking problema sa pamilya. Sabi ko ganito, noong akin nang nabasa ang Biblia, mga kapatid, nasabi kong ganito pala ang buhay ni Pedro. Kaya nga kahit nandoon na ang Panginoon nga kapiling na nila, si Pedro may kakayahan pang bumunot ng kanyang tabak upang tagpasin ang tainga ni Malco. Bakit? Sapagkat nandoon sa kanyang isipan at puso ang iyong damdamin nga walang pag-ibig sa kanyang tao, sa kapwa-tao, maging ito man ay masama ang katayuan niya, ang background ng buhay ng isang tao, o maging ito man ay mabuti. Bakit? Sapagkat hindi kailanman nararamdaman ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Yun po ang aking buhay, mga kapatid, kaya purihin ang Panginoon. Sa salitang bago, dito po ako binago. Sa salitang bago, dito ako nababago. Bakit, mga kapatid? Although noong mga panahon ako ay isang manggagamot, ang tawag ay quack doctor. Quack doctor. At ang sa ibang kasabihan ay may ibang mga term doon na ginamit niya, practitioner, black practitioner. Iyon ang ibang mga kataga nga ginagamit ng ibang term sa mga taong tunay nga nakakilala talaga sa mga kwan. Nag-oopera kami, mga kapatid, ng wala pong sugat. Sa totoong buhay ko, espiritista. Pero noong nabasa ko ang Biblia, ang lahat ng bagay na yon, kaya nga ang PBME, mga kapatid, ay madaling sumulbong ang bumilis ang bilang sa buong Pilipinas at umabot ito sa ibang mga bansa sapagkat ang daming naniniwala at madaling mahihikayat dahil dito sa mga himala nga aming ginagawa. Magbunot ba naman ang ngipin nga palito lang ang gagamitin, isikwat lang at ito'y sumulpot, samantalang sa dentista kung ano pa yung mga anesthesia ang gamitin ituturok. Kapag kami ang magbubunot, mga kapatid, ni kahit dugo, walang tumatakas. Pero sa salitang bago, lahat na yun ay walang saysay, mga kapatid. Sinabi ni Apostol Pablo, kaya kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ano ang magiging palatandaan sa isang tao, mga kapatid, na talagang lubusang nababago? Sa personal kong buhay, ni kahit inyo mang i-confirm, itatanong ninyo sa kapatid ko, ito si Ronnie, at sa iba ko pang mga kapatid na iba kung inyo ito silang masasalamuha, maraming testimony sila tungkol sa akin. Maraming masasabi sila tungkol sa katauhan ko. Pero dahil dito sa bago, mga kapatid, ni ang tatay ko, hindi nga kaya niya akong baguhin. Ni ang tatay ko, hindi niya ako kayang nababago. Kaya nga, iyon ang dahilang nag-iisa akong nagliliwaliw sa buong, sa Pilipinas hanggang nakarating ako dito sa Palawan, nga sa pagsusumikap ko sa aking sarili na ang akala ko, sa sarili kong kapasyahan at desisyon sa buhay ko, kaya ko nang i-drive ang buhay ko kahit wala ang Panginoon. Pero ang Diyos, mga kapatid, gumagawa ng paraan kung paano talaga niya tatawagin ang isang taong malupit,
ang isang taong mapusok at sa madaling sabi, isang taong wala sa kanya ang pag-ibig. Mayroong paraan ang Diyos kung paano niya ito tatawagin at palalapitin. Nang ako po mga kapatid, ito ay akin munang maitestimony sa sandali lang. Nang ako ay nagkapagpasya nga ang akin sigurong ginagawa na ito nga sa pakikipagbanding doon sa mga tao na wala sa buhay nila ang Diyos. Sa mga panahon na nga ipinopronounce na nga dito sa ating grupo ay walang makakalabas na buhay kung siya ay mayroong pagnanais nga siya ay hihiwalay sa grupo. Ang aming mismong head or kanang mastermind sa pagiging, actually mga kapatid, ako naman ay hindi naghihit-hit, hindi gumagamit ng drugs, hindi rin naman ako nagbibinta or nagiging poser o yung ano pa yung ibang ginagawa ng iba nga para ikakapahamak din sa iba. Ang akin lamang tungkulin, tagapag-aliw sa kanila at doon ako kumita sapagkat sila naman ay magbibigay ng maganda din namang laban sa akin pong mga sakripisyo nga sila ay natutuwa na aaliw na sila po ay mayroong kasamang gumigitara at umaawit nga doon sa kanilang mga ginagawa, ako ang ginawa nilang sound system. Ako ang ginawa nilang talagang sangkalan ng kanila pong banding hanggang sa alas 4 ng madaling araw bago maghiwalayan. Pero noong nagpasya na ako mga kapatid na ako'y gusto pang mabuhay, ako'y gustong maging matino sana ang aking buhay. Naraman ito ng amin pong pinakamataas sa grupo. Ang sabi niya kaagad sa akin, Ray, kung ikaw ay mayroong pagpapasya nga ikaw ay maghiwalay na sa amin, maisipin mo ng maraming bisis sapagkat hindi ganon kadali na ikaw ay aalis. Aalis ka dito sa buhay namin, sa grupo namin, sa gitna natin. Kung aalis ka, kailangan tikom ang bibig mo, pikit ang mata mo. Ano kayang ibig sabihin doon mga kapatid? At tuwid ang paa mo. Ano yon ang ibig sabihin mga kapatid? Tatanggalan ako ng buhay habang naroon pa ako nga sila ang makakasaksi sa aking pag-alis, sa aking pagkawala sa grupo. At nang aking na-realize ito mga kapatid, ang akin palang mga kapatid din, itong nandito ngayon, nga kasama ko ngayon, tudong panalangin para sa akin. At dininig ng Diyos ang panalangin yaon. At ako mga kapatid ay nagkaroon ng matinding pagluha. Bagbag ang aking puso nga sabi ko, bakit ako ay napasok sa ganitong grupo? Dahil ako mga kapatid ay walang trabaho at doon ako napadpad sa mga ganong klaseng tao. Pero ang sabi ko nga, may iba't ibang panahon nga inilaan ang Diyos sa bawat isa sa mga taong namumuhay ng lihis sa kanyang kalooban. Nang ako'y nagpasya na talaga mga kapatid nga ako na ay hihiwalay na sa grupo. Ang sabi ng mga kapatid ko, sabi niya, paano ngayon? Kasi kami ay nakatira sa Purok Jablo. Sa Manila, Sukat, Manila, Apir. Doon kami nakatira sa Purok Jablo nga walang gabi, walang umaga, nga walang nakahimlay sa kalsada. Dahil doon sa ginagawa ng mga kasama ko. Pero sabi ko, paano kaya ako makakaalis dito? Kaya ang mga kapatid ay nag-sacrifice sila sa gabi na sila'y luluhod at nananalangin. Adventist na sila. Ako din naman, Adventist na rin. Pero hindi ko kailanman naramdaman na nandito sa aking pagkatao ang pagiging bago. Di ko kailanman nararamdaman yun. Alam niyo kung bakit? Nagbabasa ako ng Biblia
nagbabasa ako at nagiging isa ako din nga active na. Pero yung ang aking puso, wala kailanman hindi kailanman naramdaman nga may pag-ibig kasi kahit nga sa aking ama ako'y lumalaban. Nang yung puntong yung mga kapatid na gusto na akong aalis, hihiwalay na sa grupo. Ang sabi ng pinakamataas nga leader sa grupong yon, sabi niya, mula ngayon nga nakarinig kami ng background mo sa yung mga plano mo, bantay sarado ka. Di na ako mga kapatid basta-basta makalabas doon sa Purok Jablo. Pag hindi ako makasali sa kanila sa gabing yun, sa gabi, kasi tuwing gabi talaga yan, ang bandingan, ang aming tugtugan, yung sayawan nila doon. Nandoon talaga ako. Pag hindi na ako nakasali mga kapatid, minumonitor na kaagad ako ng gabing yun kung saan ako. Ganun kahigpit na ang sitwasyon ng buhay ko. Sa sunod gabi, pag hindi pa rin ako sumipot at nakasama sa kanila, alam niyo mga kapatid, ang mga kapatid ko na rin ang sinasabihan niya, may warning na ako. Warning na. Kaya mapilitan talaga ako nga sasaling muli. Ayaw ko naman, pero mapilitan. Pero kung ang Diyos na ang gumawa ng paraan mga kapatid, isang panahon na natuto akong nanalangin. Sabi ko, Panginoon, kung loobin mo na magawin mo ako na taong totoong nagbabago, makaalis ako sa grupong itong ako'y buhay. Kinabukasan, pasya agad ang aking mga kapatid nga aalis doon sa aming boarding house, doon sa Purok Jablo. At hanap kaagad kami sila ng boarding house doon sa Along Darilis, sa baba, sa sukat. Hanap agad doon upang ako lamang ay maiwas na mga kapatid at maitatago nila mula doon sa panganib kong kahinatnan. Nang nangyari ito mga kapatid, ang tulong ng Panginoon naroon talaga sa aking buhay. Alam niyo kung bakit? Naramdaman ko na ito noong nagiging seryoso na ako. Na hinahanap na pala ako ng mga tao, ng mga kasama ko sa grupo kasi wala na kami doon at hindi na ako sumali sa kanilang mga kasayahan. Hinahanap na ako araw at gabi. Sige na silang hagilap sa akin kung saan na ako nakatira. Maging sa umabot sila sa Baklaran, kung saan nga lugar. Basta kung masalamuhan nila ako, masumpungan nila ako, kahit saan nga lugar, dadalhin akong patay sa panahon ng kanilang pagsama-sama sa dakong yun ng amin pong regular na lugar nga doon magkakatipon-tipon. Dalhin ako nga wala ng buhay para masaksihan ng grupo na hindi na sila mangangamba na sila ay may makakasumbong pa sa kanila. Ganun ang takbo talaga ng isipan sa mga taong wala ang Diyos. Pero ang Diyos mga kapatid gumawa din ng paraan. Na kahit ako naman ay nagsikap na nga mabago na ang aking direksyon sa buhay na maging kakasama ko na ang aking mga kapatid. Sinabi ko sa Panginoon, gamitin mo akong instrumento sa iyong gawain. Kung ang aking pong talento, Panginoon, ay sa pag-aawit, pwede bang iyo din akong gamitin yung instrumento sa ikababago ng iyong pong mga iniibig na inyong mga nilalang? Kung ang aking talento, Panginoon, nga ako ay mahilig, kasi ako talaga mga kapatid, mahilig akong nagbabasa kahit anong klaseng mga aklat. Sabi ko, kung ang aking talento, Panginoon, ay mahilig nagbabasa ng inyong banal na aklat, ng inyong Biblia, pwede bang gamitin mo rin akong instrumento para po sa
pangangaral ng inyong salita. Alam niyo mga kapatid, hindi karakaraka nga ito'y ibinigay ng Diyos. Ibinigay ng Diyos. Sa paraan na ako ay ginamit niya sa yung awit lang muna at tumugtog uli ako ng gitara, hindi na doon sa mga grupong yun. Tumugtog ako ng gitara sa simbahan na kasi tinutulungan na ako ng aking mga kapatid na talagang magkaroon ng tamang direksyon ang akin pong pananampalataya. Sabi ko, ano kaya ang ibinigay ng Diyos sa akin? Inilagay ng Diyos sa aking buhay, sa aking pagkatao. Nang ako'y patuloy nga nagbabasa mga kapatid. Hindi aksidente nga nangyari nga ito po ang aking nabasa. Hindi. Talagang ibinigay ng Diyos kung paano ko ma-realize ang aking buhay na magiging isang totoo niyang instrumento. Ang sabi niya sa Ezekiel 36, ang talata ay 26 at 27. Kasi nakita talaga niya nga talagang kung sa kaguluhan, nandoon talaga ako mga kapatid, para bang si Apostol Pablo din nga siya ay isang taong persecutor, pero siya ay ginamit din ng Panginoon doon sa paraan ng pagbabago ng pagiging isang bulag na hindi nakakita. Pero ako, kanyang itinuro. Itinuro niya ako sa pamamagitan ng pagbabasa at ito ang aking nabasa. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Nang nababasa ko ito mga kapatid, dito ko na-realize nga ang buhay ko walang saysay kailanman kung ako'y patuloy na gumagawa sa mga ganong gawain. Hindi ko inaalintana ang lahat ng bagay. Ay sabi ko, Panginoon, kung ako man ay iyong bigyan ng pusong laman, maaari bang hindi ko na mararamdaman na ako ay pag nakakarinig ng mga salita? Kasi, alam niyo mga kapatid, bigay ko sa inyo yung totoong background. Kaya ako, lagi akong nawala sa akin yung, parang di na ako masasaktan, parang manhid na ang katawan ko, dahil nga sa sobrang pikon ko na nga ako ay binubuli lagi nila dahil dito sa akin pong katawan, sa aking mata. Sana pagkaraming tao nga nakakakita na sa sitwasyon ng aking kalagayan, personality ko, bakit kailangan pang isigaw na ako ay duling? So sa ganong salita mga kapatid, doon ako nangangalit talaga. Sabi ko, alam na ng tao, pero bakit mo pa isisigaw? Alam na nila kasi nagkaharapan naman eh. Pero bakit mo pa ibabandilyo mo pa at isisigaw mo pa? Pagka gano'n na mga kapatid, pag hindi siya tumakbo, patay talaga. Ganon yun ang aking sitwasyon kasi dahil sa personality ko. Kaya, di ko rin alam kung ito ba ang paraan ng Diyos nga mabuhay ako, tatayo ako sa bawat harapan ng mga tao na ganito ang aking sitwasyon at magiging isang talamak o hamak akong tao sa harapan niya. Kasi hindi ko naman sadya talaga nga magagalit din ako nga wala namang dahilan. Pero dahil nga parang binubuli ako ng binubuli hanggang sa pagtatawanan na lang ako kung ilang tawa. Yun ang dahilan mga kapatid, doon nagsimula nga ang batong puso ko kailanman ay hindi ko na mararamdamang awa. Na kaya nga kahit sinabi ko kanina nga kahit ang tatay ko dahil doon sa mga ganong katayuan ko, parang bumalik yung aking isipan, bakit ako isinisilang ng ganito? Kung hindi sana ako isinisilang ng ganito ang aking personality, hindi sana ako makasumpong lagi ng gulo. Alam niyo mga kapatid,
di ko alam na ito palang sitwasyon ng akin pong paningin. Ito rin pala ang gamitin ng Diyos nga magiging instrumento din ako sa kaligtasan ng iba. Ang salitang bago, kailangang ma-pronounce hindi sa salita, mga kapatid. Ang salitang magiging bago ka, bago ako, kailangang ma-pronounce sa pamamagitan ng ating pong mga gawa at sa ating pinakapagpapakumbaba. Doon pala doon ko lang nalalaman, mga kapatid, na yung dinadaanan kong daan, yung tinatahak kong na daan, walang katiyakan kailanman ang aking patutunguhan kung saan ako. Kaya nga nasabi ko lagi sa mga kapatid ko, alam nyo, kung hindi ako natutunang nagbabago sa buhay na ito, di ninyo ako masusumpungan ngayon. Marahil ako'y patay na, o marahil ako'y nasa bilangguan na, o ano kaya ang kalagayan ng buhay ko. Kaya dito, natuwa ako. Dahil nga, sinabi ng Panginoon sa 20 at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo na ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isa sa gawa. Nang akin po itong dubling na nababasa lagi, mga kapatid. Akin ang unilit-ulit itong pagbasa. Ginawa kong inspirasyon ang mga salitang ito sa buhay ko. Nang ito'y akin ang natutunan, mga kapatid, kahit saan akong lugar nagpunta, ang pagsubok ay naroroon. Pero sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Noong una, kung ako'y binubuli, ay talagang hindi ko paaabutin kung ay ilang minuto pa ang makalipas. Ay talagang bakbakan na kagad. Pero noong ako ay pagtatawanan at binubuli ako, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako nga ma-overcome ko ito. Kasi ako man ay tao lang din nga, yung nilalang sila din ay tao din. Ganon pala, mga kapatid, yung sinabi niya, ilalagay ko sa loob ninyo ang aking espiritu. Bakit? Sapagkat doon mo ma-realize nga sila'y tao rin naman, tao din naman. At kung ako ay gagawa ng hakbang para sa kanila, sa ikakapahamak nila, sino ako nga hindi ako ang lumalang? So, ganun na kaagad ang nagiging takbo sa isipan ng isang tao, mga kapatid, niya binigyan ng bagong puso. Binigyan ng bagong puso. Huling talata. Nais ko lang din nga ma-realize sa ating buhay, mga kapatid, itong sa 33. Jeremiah 31:33. Sinabi, kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Alam po ninyo, mga kapatid, kung anong encouragement ibinigay sa akin ng Diyos sa salitang ito? Yung sinabi niya nga, siya'y aking bayan. Yung aangkinin tayo ng Diyos, nga kasama tayo sa kanyang mga aangkinin, na pagka di ko kayang malirip ito, mga kapatid, sa malalim na Tagalog na salita, di ko kayang maunawaan kung paano ako nagiging kabilang doon sa kanyang sinasabihan nga at siya'y magiging aking bayan. Sapagkat ako'y isang taong makasalanan. Ako'y isang taong talagang hindi mapagkatiwalaan sa buhay na mayroong Diyos nga dapat paglingkuran. Pero noong ako ay kanyang tinawagan, mga kapatid, itong buong Palawan na iikot ko sa paglilingkod sa pamamagitan ng voluntary. No? Ganun pala. Na-realize ko na lang ito
nitong mula sa year 2007 nga nag-focus na ako sa gawain dito sa buong Palawan, nga na ako'y naglilingkod as a missionary. Missionaring hindi po naghihintay ng sahod o stipend. Yung voluntary lang na maglilingkod para lamang nga makatulong at maibahagi yung pag-ibig ng Panginoon kung sa kanyang mga iniibig din naman. So, akin pong nakikita kung ano po ang totoong pagbabago, mga kapatid, kasi ngayon ay bagong taon. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating New Year's resolution nga ito'y lalabas sa ating bibig, maibigkas ng ating dila, nga sana ako ay magbago na. Ako'y magiging bago na. Hindi na sana ako magalitin. Hindi na sana ako magiging katulad noon ang aking pagkatao. Hindi ganun pala, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng atin pong sariling desisyon lamang nga ito'y magmula nga gusto na lang natin nga magiging isang taong kumbagay hindi makabasag ng anumang mga babasaging bagay, kundi ating ihambing ang ating buhay sa Panginoon at ang Panginoon naman ang siyang tutulong nga tayo doon sa ating puso, Kanya munang dudukturin, mga kapatid. Ooperahin muna niya ang ating puso bago ito magkaroon ng katuparan yung ating mga minimiting magiging bago ka, nagbabago ako. At nang magkagayon, ikaw at ako kapag ka nagiging isang bagong tao, isang bagong nilalang kay Kristo, kahit sino, mga kapatid, wala ng sinumang taong nakakakita sa ginagawa mo nga siya'y matitisod. Ito po yung malalim na empasahe sa buhay ng isang taong totoong na kay Kristo. Si Apostol Pablo ba, maraming taong natitisod kay Pablo? Kay Pedro? Kay sa kanyang mga alagad? Mayroon bang mga nangabackslide? Wala. Bakit? Sila'y totoong nagiging bago. Akin din namang ibinibigay biglang halimbawa ang buhay ng mga apostol, mga kapatid, sa buhay ko. Akin pong ginagawa ito. Sabi ko, mayroon bang taong natitisod din kaya sa akin? So, nung akin pong ini-evaluate lagi, mga kapatid, ang aking sarili, nitong taon lamang na ito, kung ilang pagsubok ang akin pong nararanasan sa buhay ko, hindi mabilang, mga kapatid, na kung ang aking buhay ay kagaya noon, siguro ilang tao na ang napatay ko. Kung nagkagaya noon, ilang tao na ang nawalaan na ng buhay dahil sa aking pong ginagawa. Pero dahil sa ang Diyos ay totoong nagbibigay at naglalagay ng pusong laman sa akin pong puso, pinalitan niya ang pusong bato at pinalitan na niya ng laman. Alam niyo, mga kapatid, sabi ko, mga bagay lang din naman yan nga lilipas, mga bagay lang din naman yang iiwan dito sa lupa. Hintayin natin nga ang Panginoon naman ang siya namang gaganti. Mga kapatid, naroon, huli kong sasabihin sa inyo. Kung ano yung ating ginagawang mabuti, ito'y babalik din sa atin na mabuti. Pero kung ang ating sinasabi noon nga tayo'y magbago na, pero ang ating nagawa ay masama, sabihin ko rin po, mga kapatid, sa ating kalagitnaan, ang babalik sa atin ay nagiging masama. Alam nyo kung bakit anong masama? Doble pang nangangababackslide dito sa church at hindi na muling nagsimba dahil natitisod. Di ba anong sama doon? Ang sabi niyang Panginoon, kung ang sinumang tao nga siya ang nagiging isang kadahilanan, nga siya ay nakatitisod, mabuti pa sa kanya ang magbibiti ng gilingan, ng bato, at siya ay ilalabay, tawag to, itatambog, ihuhulog sa dagat. Matinding sama yun, mga kapatid. Kaya yung atin ngayon New Year's resolution, hindi lang sa atin pong mga iniisip lamang na magbago na talaga ako. Ayaw ko nang magiging katitisuran sa iglesia. Ayaw ko na. Pero atin pong isangguni sa Panginoon, mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay hindi imposible sa anumang paraan ng atin pong mga pagnanais nga magiging bago ka, bago ako. At ang resulta sa iglesia, pagka ito'y totoong ang bawat isa ay nagiging bago, mga kapatid, wala na pong
wala na pong taong nakakasilip na kung anumang katitisuran sa bawat kaanib ng iglesia. Amen mga kapatid? Ang Diyos nawa ay magpala sa atin. Sa whole year na ito na ating tatahakin na muli, ito ang siyang daan. Ang Diyos lamang ang ating asahan, nga siyang maglalagay ng daan na ating lalakaran, nga siya mismo ang ating susundan. Siya ay atin pong halimbawa at ang sabi nga ay Christ is our example. Ang Diyos magpala sa ating lahat. Bilang tugon po sa mensahe na ating narinig, ating awitin ng Have Thine Own Way, Lord. Sa may bilang 567. Ayaw po natin ang salita. Have thine own way, thou art the potter, I am thy clay. Be and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whether God's snow, Lord, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power on power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Lord, my being, absolute sway. Free thy spirit, till all shall see. Christ only always, living in me. Amang banal, amin pong pinapasalamatan ang inyong banal na presensya. Salamat sa pagkakataong ito na amin muling na-realize ang aming buhay. Hindi man kami, O Diyos, perpekto sa inyong banal na paningin, ngunit amin pong ininais na lalakad kami sa tunay na landas na inyo pong inilaan para sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na magiging isang totoong bago sa inyong banal na harapan. Amin nawang matutunan sa buong isang taon na ito na amin muling tatahakin, na ang bawat sarili namin ay may iugnay sa inyong mga karanasan na ikaw bilang isang halimbawa at kami susunod sa inyong mga yapak. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito, na ang bawat isa sa amin ay uuwi sa bawat tahanan, ingatan at ang inyong mga piniling anghel ang siyang inyong ilagay sa aming unahan, sa bawat kapatid na mailayo sa panganib at sakuna. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lo.